Dahil binigay sa iyo ang biyaya, dapat alam mo kung paano mong alagaan ang biyaya na iyo. Hindi pa babayaan mo yung bata. O, malaki ka na, kaya mo na lumaki, kaya mo na mamuhay mag-isa, mababayaan na tayo ng magulang. Actually, hindi lang po bata, kahit tayo po na matatanda na. Kahit ako, anak ko po, 40 na yung panganay ko, 37, 30, 28. Nandun pa rin po yung damdamin bilang isang ama na kung saan ay kailangan hanggang sa huling hininga dapat natin sila alalayan. Dahil hindi lahat ng anak natin lumalakad ng diretso po. Hindi lahat yan. May lalabas at lalabas na iba ang daan tinatahak sa kabila ng ating paggabay mula sa sila ay maliit hanggang sa paglaki. Hindi pantay-pantay ang ating daliri. Kaya kahit sabihin mo 5 anak mo, hindi pare-pareho ang ugali ng mga yan. May mapapaliwala, mayroong lalaki. Kaya ang magulang hanggang sa pagtanda, hanggang sa kailangang makamatayan mo, alalayan mo ang iyong mga anak. Parenting is one of God's important callings to every one of us. As I said, children are gift coming from our God. Kaya responsibilidad ng bawat magulang na kung saan igagabay natin sila sa isang spiritual growth and education. Kaya napakalaking bahagi, napakalaking role ng family. Kaya kapag ka po ang isang pamilya ay sira, sino apektado? Ang anak. Pero kung mula sa magulang, tayo, lalo na tayong mga Kristiyano, ito ang unang-unang aalagaan nyo, ang pamilya ninyo. Dahil pag buo ang pamilya, tandaan po ninyo, madali yung dadali ng inyong mga anak palapit sa harapan ng ating Panginoon. Ang pamilya, parang tingting na walis. Tandaan niyo po yan. Subukan mo yung walis tingting na isang piraso. Ano ang silbi? Kaya kapag ito ay sama-sama, napakalaki ng silbi ng isang walis tingting. Ano ba yung mga challenge natin? Christian parents, mostly tayo yung mga maraming challenges na kinakaharap sa mundong ginagalawan natin. Ano-ano ba yung mga kasalukuyang challenges na kung saan? Bakit kung minsan, kung sino pa ang Kristiyano, siya yung nasusubok. Marami tayong mga challenges na kinakaharap na kung saan, ilan lang dito, yung tinatawag natin na secularism and cultural relativism. Ano po ibig sabihin nito sa Tagalog? Ano ba yung tinatawag nating sekularismo? Okay? Nung kami kabataan po namin, siguro marami makaka-relate dito, tatawa si sister, bata pa ako. Nung panahon namin, religion, tinuturo sa amin sa eskwelahan. Tama po ba, sister? Meron tayong religion, meron tayong GMRC. Sa mga elementary, lalo na po sa mga elementary school, kahit hindi kami private school, no? Pag private school ka, automatic yan, ilang religion yung subjects nyo. Sa amin noon, sa amin sa elementary, kahit kami public, mayroon kaming religion na subjects. Anong nangyari? Bakit yan ay tinanggal sa edukasyon? Wala na po yan sa mga curriculum. Mapa-elementary, mapa-high school. At tinanggal na po yan, pinagbawalan yung ibang teachers ba, walang mag-practice ng iba't ibang religion sa schools. Sa opisina, tinatanggal na po yung iba. So, ito yung tinatawag na sekularismo na kung saan ay tumutukoy sa paniniwala o prinsipyo na dapat ihiwalay ang reliyon sa mga pampublikong gawain, pamahalaan at iba pang aspeto ng lipunan. So, kung tayo ay magulang, inaasahan natin ang ating eskwela ay magtuturo sa atin ng mga bata ng konting
God's Word, pero yung pala itinanggal na. Maaaring hindi sa lahat, pero ilang bahagi. Yung cultural na relativity na tinatawag po, or cultural relativism, ito naman po ay mga paniniwala na kung saan ang mga kaugalian at moralidad ng isang tao ay dapat lamang batay sa kanilang sariling konteksto. Ang ibig sabihin po nito, walang kultura ang mas mataas o mali kaysa sa iba, lahat ay pantay-pantay. Anong ibig sabihin po doon? Kunwari kayo ay practice nyo sa pagiging Katoliko, ay gagawin ninyo o i-impose ninyo doon sa inyong mga estudyante o sa inyong mga kasama. Wala daw pong gano'n sa tinatawag na yung tinatawag natin na ganitong bagay. Ang sinutukoy po dito na kung saan kapag ikaw ay nagpa-practice na iyong Catholic religion, hindi mo po pwedeng itong i-impose sa mga kasama mo sa opisina. Pero minsan, may dala din po kasing importansya o kabutihan itong mga ganitong bagay. But what the Bible says about how we are going to raise our children. What the Bible says about raising a godly generation. Ano yung tinuturo sa atin sa banal na kasulatan? Paano natin palalakahin, ituturuan ang ating mga anak? Hindi man ako teacher. Simpleng may bahay ako. Wala akong idea. Tipikal na magulang ako. The Bible says po, ang lahat ng mga kasulatan na pinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo at pagsanansa, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. Mahirap magturo ang isang magulang o kahit sino pa man po kung ikaw ay hindi nakakarinig ng mga mensahe ng Panginoon. Kung ikaw ay hindi nagbabasa ng Bible. Kung ikaw ay walang interes sa pagdalo. Paano mo ma-share kung ikaw mismo na matanda, nakakaintindi, may isip, ay hindi nakikinig o dumadalo sa mga ganitong uri ng pagtitipon? Paano po kayo magkakaroon ng sapat na kaalaman? Kung minsan nga po tayo nga dumadalo pa sa kapilya linggo-linggo. Dumadalo tayo, ngunit hindi naman natin naiintindihan. Kasi napakahirap po kasi na kung minsan pag nakaupo tayo dyan kahit ang inyong mga tingin ay napapansin sa akin, papasok po bigla sa isipan nyo, bigla kayong bubulungan ng demonyo dyan. Hoy, kapatid, kung makinig kayo kay Sir Nico, manunod tayo mamaya ng sine, maganda yung palabas. Ikukwento ako sa iyo, mamarites ko sa iyo. Hindi po ba tinidemonyo tayo kung minsan? Kahit anong seryoso ng pakikinig natin dito, nawawala yung concentration natin po. Bakit kasi po, wala din yung interest natin sa pakikinig, o maaaring ang ilan sa atin inaantok, masintabi po, o kaya naman iisipin ko ano yung kakainin at iluluto mamaya. O saan pupunta. O yung iba naman ay, sika sandali, hindi ko pa nakikita yung message ko sa Facebook. Tutut-tutut muna ako. Nakakati ang ating mga atensyon. Ngunit ang sabi po, sapat o hindi man sapat, lahat ng mga kasulatan na nagpapakita, nagtuturo ng may kinalaman para sa ating Panginoon, sa mga salita ng ating Panginoon, ay makakatulong upang magamit natin kung paano natin ito ituturo sa ating bagong henerasyon, sa ating mga anak, sa mga susunod na salinlahi.